bang i-renew ang inyong NBI clearance pero nasa abroad ka? Or sadyang wala ka lang panahon para pumila maghapon? Then ang video na ito ay para sa iyo dahil ipapakita ko sa iyo kung paano mag-request ng NBI clearance renewal na walang kahasel-hasel. At ito pa, i-deliver pa ito sa bahay nyo. O diba? Kaya tara na, let's start the tutorial. Buksan natin ang browser, then type www.clearance.nbi.gov.ph. Then click the search button. May data privacy content na tab na lalabas kung saan nakasaad na nagpapahintulot ka na gamitin ng ahensya ang iyong personal data. I-click mo lang itong I agree to proceed. Ngayon naman may advisory na lalabas. Nakasaad naman dito na kailangan magpresenta ng 2 valid government-issued IDs ang mga first-time applicants, magre-renew ng NBI at ang magpapakoreksyon ng data sa NBI. Dapat tandaan na ang company ID at barangay clearance ay hindi tinatanggap bilang valid ID. Tandaan nyo itong advisory na ito ha, babalikan natin yan mamaya. So for the meantime, click this close button. Ngayon naman, lalabas itong delivery service offer ng NBI, pati yung customer support number nila. But take note, para lang po ito sa mga magre-renew ng NBI clearance. Which is for you, kaya ka nanonood ng video na ito, di ba? So close po natin ito at simulan na natin ang renewal process. As you can see, may online link for renewal sa side na ito. So i-click natin ito. Then fill upan na natin ang required data. Yung old NBI number ay makikita po yan sa lumang NBI clearance mo. Ito po yun. Kung hindi mo po alam yung NBI clearance number mo, wala ka pong choice kundi pumunta ng personal sa NBI to request for renewal. After mo ma-fill upan lahat, click verify. Now let's choose which verification detail we can provide. Pili po tayo dito sa mother's information, mobile number or email address. I suggest po na piliin nyo yung mother's information kasi minsan po iba yung mobile number lalo na ang email address na nilalagay ng encoder nila. So ngayon, enter naman po natin yung mother's full name at birthplace. Then click verify to proceed. Ito po yung preview ng NBI clearance ninyo. Just double check nyo yung mga details and click this box over here to confirm. Tapos click naman natin itong continue to proceed with the payment method. So as stated here, i-deliver po yung clearance sa preferred address ninyo. Let's click pay. Ngayon naman, may disclaimer notice na lalabas. Nakasaad po dito na nagpapahintulot tayo na ipadala sa courier service yung clearance natin kung saan nakasaad ang ating personal data at di nila responsibilidad ng NBI kung ano man ang kinahahatnan ng process na ito. Kung okay ka naman po dito, i-click mo lang itong I agree. Then may terms and conditions at data privacy pop-up na lalabas. Ito bale nakasaad lang po dito yung definition of terms, mga obligasyon ng NBI at ng may-ari ng NBI clearance. After nyo po itong mabasa, click nyo lang po itong I agree. Ayan, may pa-thank you pa si NBI. Pero di pa po tapos yan. Click nyo lang po itong proceed para sa link ng delivery box. Parang delivery boxes like DHL or LBC. Ito po yung preferred and trusted na courier service ng NBI. So ngayon, fill upan po natin ang mga required details. Dito sa remarks, pwede nyo po ilagay dyan kung ano ang relationship ninyo ng receiver. Tapos dito naman ilalagay po yung pin location nyo para di po mahirapan sa paghahanap sa inyo kapag out for delivery na siya. After nyo po ma-fill upan, double check nyo lang po para iwas aberya. Tapos click nyo po itong box, then click proceed. Ayan, sa payment method na po tayo. Ito po pala ang payment method nila. Pwedeng Visa or Mastercard na credit card or debit card, To Go Express, Palawan Pawn Shop, cash payments, Payday, 7-Eleven at wallets.
So, sa cash payment, pupunta ka po sa mga bayad centers kayo ng Bayad, EBs, To Go at Bellerica. Kung napapansin nyo po, may mga clouds icon po dyan. Ibig sabihin po niyan, hindi po gumagana yung centers or service na yan. Kapag desidido ka na po na mag-cash payment, i-click nyo lang po yung proceed, tapos may ibibigay sila ng reference number na ipapakita mo ngayon sa bayad center to complete the payment. Ay nga po pala, makikita mo pala dito sa left side yung service charge ng bawat payment method at total fee na babayaran mo. Ngayon naman, check natin tong e-wallets. So dito ang available lang is Alipay, WeChat at UnionPay. Unfortunately, sa mga GCash users, hindi po allowed ang GCash for whatever reason. So, ayun, if may napili ka na po, please click proceed. Otherwise, click the back button. So for me, I prefer PayMaya. So I will click PayMaya icon, then the proceed button. So all we have to do is open the PayMaya app, then scan the code, and pay the required amount. After magbayad sa PayMaya, lalabas naman itong page na ito sa NBI na nagsasabing successful yung payment. Keep nyo po itong transaction ID kasi yan po yung tracking number na gagamitin nyo sa pag-locate ng document. Pwede mo rin ilagay ang email ad or mobile number mo para send nila sa inyo yung receipts ng transactions. Ayan, ito po yung reference number at ito ang status ng request natin. Wala na po tayong babayarang iba kapag i-deliver na ito kasi kasama na po lahat ng service fee sa binayaran natin. About naman po pala sa delivery, 7 days lang po yung tagal ng delivery. At wala na rin pong hinihingi na SPA or authorization letter or any IDs. Literal na i-hand over lang po sa receiver yung clearance ninyo. Kanina nabanggit ko na tandaan mo yung advisory, di ba? Ito yung convenience ng online renewal kasi hindi ka na po hahanapan ng ibang ID unlike kung pupunta ka sa NBI mismo. Kasi kailangan mo pang magpakita ng mga ID na yon. Pipila ka pa ng kihaba-haba tapos ang dami pang hinihingi, di ba? Gigising ka pa ng maaga at mamasahe ka pa. Lalo na kung hit ka pa, babalik ka pa ngayon. So mag-online renewal ka na kabayan, i-avail na natin ang mabilis at convenient service ng NBI. Yun lang po kabayan, see you in my next video, bye!